Ngayong summer, pamatid uhaw ang palamig. Mura, refreshing, at madaling mabili sa kalsada. Pero paano kung may kasama itong bacteria? I'm Diane Calusin and let's break down why this matters. Nagbabala ang Manila City Government matapos makakita ng antimicrobial resistant bacteria o AMR sa street vended drinks sa Tondo. Sa Malamig project, our officer in charge, Dr. Padilla, directed the sanitation department to survey all the Malamig stalls. Dun sa 234 samples, 130 ang nag-positive initially dun sa screening for E. coli. Parang ESBL E. coli. So, mga resistant yon, multi-drug resistant E. coli yon. Dun sa 130 samples, anim ang nag-positive sa ESBL. Sa isang pag-aaral ng University of the Philippines, Manila, sinuri ang mga inumin, tubig, yelo, lalagyan at pati kamay ng mga vendor. Ang resulta, lahat ng samples ay kontaminado at ilan dito ay may AMR. Ayon pa dito, nagpapakita ang mga ito ng mataas na bacterial contamination at lumagpas din sa safety limits ng FDA at Philippine standards para sa beverages. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng kontaminasyon. Ang AMR ay tinatawag ding superbugs dahil hindi na ito tinatablan ng karaniwang antibiotics, mas mahirap gamutin at maaaring magdulot ng mas seryosong sakit, lalo na kung patuloy itong makukonsumo. Ayon sa World Health Organization, isa ito sa pinakamalaking banta sa global public health at tinatayang nasa 1.27 million deaths noong 2019. Ayon sa mga researcher, ang posibleng pinanggagalingan nito ay kontaminadong tubig at yelo na ginagamit sa paggawa ng palamig. Kaya naman nagpatupad na crackdown ang Manila Health Department sa pamumuno ni Dr. Grace Padilla. Kabilang sa mga hakbang, required na ang certified potable water at ice, mandatory hygiene training para sa vendors, at libreng water testing ng city health workers. Magpapakalat din ng sanitary inspector sa buong lungsod, lalo na sa Tondo na tinutukoy na high-risk area. Hihigpitan din ang pagkuha ng permits kabilang ang requirement ng updated water safety certifications. Pinag-aaralan din ang pag-waive ng ilang fees para matulungan ang maliliit na vendor na makasunod. Ngayong papatapos ng tag-init, paalala ito sa mga mamimili na maging mapanuri sa mga binibili. At para sa mga vendor, malinaw na mahalaga pa rin ang kalinisan para sa kaligtasan ng lahat. Again, I'm Diane Calusin, explaining the stories that matter.